Dani, ano bang mga sektor ang makikinabang sa mga nalagdaang kasunduan? Magandang gabi, June. Isang sa tiyak na makikinabang ang electronic sector sa bansa. Gayon din siyempre ang infrastructure at ang industriya na ginagamitan ng artificial intelligence o AI. Nakipagpulong kaninang umaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japanese business executives dito sa Tokyo bilang unang pulong ng Pangulo sa ikatlong araw ng kanyang state visit. Kabilang na ang Furukawa Electric Company kung saan tinalakay ang panukalang 17 billion pesos na expansion project sa Pilipinas at ang mga kinatawan ng Sumitomo Electric Industries para naman sa pagtatayo ng bagong pasilidad pang-enerhiya sa Laguna. Naksihan din ni Pangulong Marcos ang paglagda sa tatlong Memorandum of Understanding na naglalayong mapalawak ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa aspetong pinansyal, infrastruktura at Smart City Initiative gamit ang artificial intelligence. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, malaking tulong ang mga kasunduan na nakukuha ng Pilipinas sa Japan, lalo na't kaakibat nito ay ang pagbabahagi nila ng kanilang mga expertise. Pinakamalaking infrastructure partner ng Pilipinas. Siya ang pinakamalaki. At ang mga ginagawa niyang proyekto kasama natin, talagang ito yung mga, kumbaga, life-changing para sa mga kababayan natin. Yung mga tulay at yung mga trend natin. Yung subway natin, pareho tayo ng sitwasyon ng Japan. Pareho tayong maraming earthquake, marami tayong mga volcano, dinadaanan tayo lagi ng bagyo. So yung technology, yung kanilang swift response sa disaster, napakalaking tulong yan. Samantala sa state banquet kagabi, nagkaroon ng mga light moments ang Pangulo at ang unang ginang kasama ang imperial family. Mula sa kanyang mga pakikipagpulong, nakapag-secure ng investment pledges ang Pangulo sa mga negosyante ng Japan. Ang mga ito ay sa mga sektor ng shipbuilding at electronics. Sa pakikipagpulong naman ni Pangulong Marcos sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League, binigyang diin niya ang pagsusulong ng mas malalim na kooperasyon sa gitna ng tumitinding geopolitical tensions at kawalang katiyakan sa global economy sa ating panahon. Like Japan, the Philippines believes that maritime security is an essential pillar of a free, open, and inclusive region. And as recent developments have shown, the world cannot afford to have our waterways disrupted or placed at risk, given their vital role in sustaining global trade, energy flows, and economic stability. These realities underscore the importance of strengthening our defense and security cooperation. June, kaninang alas 4 dito, alas 3 dyan sa Pilipinas ay humarap si Pangulong Marcos sa National Diet ng Japan o ang pinaka-kongreso ng bansa kung saan magdagbigay ng talumpati ang Pangulo. Ngayong hapon naman ay kasisimula pa lang ng bilateral talks ni Pangulong Marcos at Prime Minister Sanay Takaichi. Kasunod ang joint press conference mamaya na aantabayanan natin. Yan muna ang latest update mula dito sa Tokyo. Balik sa inyo. Yun. Maraming salamat, Dani Tikson.